Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, testingin naman namin ang BYD Seagull. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Pure electric motor ang gamit nito. 300 kilometers ang driving range. Ang battery naman ay BYD Blade battery na lithium iron phosphate. Ang charger nito ay Type 2. Mukhang kailangan na naman natin ng mas malaking garahe. Nakaw! Tinamaan na naman kami! Tingnan mo kasi, napaka-cute ng sasakyan na to. Full electric vehicle pero ang presyo nito pang subcompact sedan lang. Oo, maliit pero premium ang ride nito. Ano, kalikutin na natin! Tignan niyo yung mukha ng sasakyan. Yung hood, lalo na yung mga bumps sa sides. Naka-LED projector yung ilaw at LED rin yung daytime running lights. Yung bumper, parang exotic sports car yung dating, di ba? Aggressive yung design niya, pero dahil maliit lang yung sasakyan, cute na cute pa rin. Maliit na palaban, parang si Pikachu. Pika, Pika! Pikachu! Short and tall sa sides, floating roof yung design, yung mga gulong nito sagad sa unahan at saka sa likod. Makikita mo talaga sa design na to na lahat ng space designed para sa pasahero. Gusto ko na tuloy pumasok sa loob pero teka lang, tuloy muna natin to. May mga matte body moldings, 2-tone ang rims at pasadong-pasado ang design ha. Naka 4-wheel disc brakes at ang size ng gulong 175/55 R16. Naka-jackpot talaga yung designer dito, pasok na pasok sa taste ko. Simple pero aggressive and playful yung dating. Naka-shark's fin yung antena. May spoiler, third brake light, defogger, magkarugtong yung LED taillights, reverse camera, parking sensors, at sporty na diffuser. Premium feeling talaga pagpasok mo dito kasi pag upo ko pa lang, yung upuan napakalambo talaga. Leather wrap to, tapos yung itsura niya kakaiba kasi parang bucket seat siya. Tapos may mga blue na kulay, merong black, may mga stitchings na black din, may perforated na leather. Tapos meron din siyang BYD na tatak. So upuan pa lang, panalo na. Pero kung makikita mo pa yung dashboard, no, ang ganda ng flow ng design. Ganun din, merong mga black, merong light blue na kulay. Ang standout dito yung screen, syempre dahil BYD to, pag pinindot mo, tumatayo yung screen. 10.1 inches yan. Merong wireless Android Auto, Apple CarPlay, maganda yung tunog ng radyo. Tapos meron din tong instrument cluster na 5 inches. So makikita mo dito kung ilang kilowatts yung nagagamit mo, no, imbis na tachometer. Tapos meron din siyang speedometer, syempre yung range ng battery mo, tsaka odometer. Premium feeling din dito yung ceiling kasi kulay itim. So hindi siya yung usual na mga gray, no? Dito black. Pati yung mga ilaw nito, touch sensitive. Ang manibela, leather wrap. Meron siyang mga light green na stitchings. Tapos sa left side, merong pindutan para sa cruise control. Sa right side naman para sa infotainment system. Semi-flat bottom yung ilalim. Tsaka ang lambot din niya, chunky. Makikita mo sa dashboard, may mga details pa na mga maliliit lang pero maganda. So sa mga sides niya, meron kang makikitang parang diamond shape na mga butas dyan. Yung aircon vents niya, iba rin sa usual na itsura. Tapos meron din dito sa ibabaw nakasulat, BYD design. Parang basta maganda. Ang mga controls naman nito, kakaiba rin. Kasi nandito siya sa bandang gitna, so bilog siya na pwede mong i-twist pataas tsaka pababa. So, nandito na rin yung shifter. Wala nang shifter dito sa center console. Pag in-up mo, reverse. Sa gitna, neutral. Tapos pag binaba mo naman, drive. Pagka gusto mong i-park, nandito sa gilid ha. So, yan yung una lang na hindi ko napansin kaagad. Pero nung alam ko na, madali lang pala. Nandito na rin yung mga drive modes saka yung mga ibang aircon controls. Sa center console naman, ang pinakamalaki dito, imbis na shifter, dahil nga nandun, yung wireless charger. So, ang ganda nito, pagpasok mo pala ng kotse mo, ilagay mo dito, ching, charging na siya kaagad. Saktong-sakto, di ba? Meron din ditong dalawang cup holders. Meron siyang center armrest, pero wala siyang lalagyan sa loob. Pero butas siya dun sa ilalim sa likod at saka may compartment din dito sa unahan. Meron din ditong power supply, dalawang USB, isang Type A at isang Type C at saka may lalagyan din ng micro SD. Sa colors ng interior, may dalawang klase. So, merong black and light blue, kagaya dito sa green na color. Pero pagka yung white at saka yung black, ang kulay niya ng interior, dark blue at saka black.
Sa space, 5'8 ako ha, naka-normal driving position ako. Ang space ko, ayos lang. Ang headroom, lampas 5 daliri pa. Elaine, check mo nga dyan sa likod. Dito sa second row seats, naka-leather pa rin naman yung mga upuan pero black na lang. Yung light blue na color na leather, nandito lang siya sa mga gilid ng pinto na merong light green stitchings. Merong hawakan sa taas, may sabitan dito, merong mga seat back pockets at meron ding compartment dito sa pintuan. Meron din siyang airbags magkabilaan, may ISOFIX tethers, may 3-point seatbelt at pwede nyong itupi itong second row, isang buo siya pagkahiniga. Sa space naman, 5 feet 4.7 inches ang height ko. Nakaposition tong upuan sa harap kay RM. Lagpas 2 fist ko itong knee room ko at ang headroom naman, kasya yung 10 daliri. Dito sa likod, wala masyadong laman pero ang importante, sa liit ng sasakyan na to, marami ka pa rin malalagay sa trunk. Ang tansya ko nga, mga 6 na punong-punong backpack kasya dito. Dito ako na-excite kasi gusto ko na talaga i-maneho to. Halika na nga. So, syempre, dahil electric vehicle, umaandar na tayo ngayon pero walang tunog. At saka makomportable siya, hindi siya matalbog, hindi siya makaldag. Plus pa yung upuan niya kasi malambot din, so smooth na smooth siya i-drive. Sa steering, na maliban sa chunky nga at napakasarap hawakan dahil yung leather niya magandang klase rin, pag lumiko ka, kagaya ngayon, yung steering niya hindi siya matigas malambot lang siya, napakadaling gamitin. Tingnan natin yung turning radius niya. Kasi hindi naman ganun kalaki tong sasakyan na to. Pero, syempre may mga ibang maliliit na sasakyan dyan kasi na ang laki pala ng turning radius. Kagaya ng atin. Anyway. Kaya tingnan natin to. Ayan. Maliit pa yung kalsada dito. Oh, ito lang. Isa lang. Sobra lang. Isa. Ito na. Parang go-kart. Seryoso, madali lang talaga tong dalahin kahit maliit yung kalsada. Anyway, yun yan, yung steering, napakalambot. Sobrang komportable na to, lalo na sa city. Tapos nakita nyo naman, yung turning circle niya, maliit lang din. Kaya talagang pwedeng-pwede to sa mga masisikip na kalsada. Pero ito pa, EV to. Kaya yung torque nito mataas. Kaya ang power nito, so ngayon, ilalagay, may mga drive modes pa kasi to So ngayon, ilalagay ko muna siya sa normal mode. Ito na naman tayo sa normal. Ito, normal mode, from stop tayo. Tapos, testingin lang natin kung gaano siya kalakas. Ooh. Oh. Bumabaon. Alam mo yun, nakakatuwa, di ba? Kasi usually, pag ako maliit yung sasakyan mo, parang medyo ano na yan sa power, di ba? Pagka maliit, kasi maliit yung makina. Pero sa case na to, dahil nga EV siya, yung power nito, okay na okay to, pwedeng pang overtake. Normal mode pa lang to normal mode. So ngayon ang takbo natin 40, tas bibiriting ko, boom, kita mo, 60 plus na kaagad yun. Nakikita nyo naman siguro yung ulo namin. Pero para maliwanag lang, hindi to sports car level acceleration, pero napakagandang acceleration na to for overtaking. Hindi ka kakapusin, tsaka hindi mo kailangan masyadong bumuelo. Ang braking nito sobrang swabe rin, diba? Very good. Pero pag binilisan mo, tas yung preno ka, malakas din Tinan mo wala mo sakyan diba? Wala ka sasakyan, yung gamit naman namin. Kaso Yung gamit natin. Naku, Diyos ko yung mga camera. Malakas talaga yung preno. Okay lang daw yun na yung mga gamit namin, nagtila po na sa likod. Kagaya nga nung sinasabi rin ni Elaine kanina, napakaliit na sasakyan to. Usually, pag maliit na sasakyan, matalbog din yan. Pero ito kasi, komportable pa rin. So dito kasi sa dinadaanan natin, sementado siya, oo. Pero kumbaga, meron pa rin mga dugtungan ng semento dito. Pero easy lang dito. Ayan, okay pa rin. Yung suspension nito maganda. Parang komportableng kotse. Oo, ganun. Tsaka nakakagulat dito, ang liit-liit nito pero yung space grabe. Ayo. Imagine niyo 5'8 ako, ilan yung sa likod mo kanina, 'di ba kasyang-kasya ka pa rin? Ang laki pa ng space na pwede sa akin. As in, siguro kung tumangkad pa ako, humaba pa yung tuhod ko, yung legs ko. Kasya pa rin ako. So, okay na okay 'yun. Para sa mga tumitingin din ng mga EVs ngayon, Etong BYD, ito yung nangunguna ngayon sa EV production, sa EV sales. BYD talaga ang pinakamalaki ngayon. Talo nila ang Tesla.
Aggressive din sila dito sa Pilipinas. Parang by the end of this year, 25 yata yung ibubukas na mga dealers. So ibig sabihin yung after sales support mo dito, wala kang problema kasi sobrang daming mga dealers. At dahil EV nga to, wala rin tong shifting. Tapos yung drive modes nga pala kasi meron pa tong Eco eh. So Eco muna natin. Try natin Eco. So ayan. Regular driving. Actually, Eco nito may hatak na nga eh. Oo. Tumutulin actually eh, Try ko nga ihataw yung Eco mode. May batak pa rin! Hoy, ba't ganon gumaganon pa rin yung ulo ko? Eco mode ba talaga to? Actually, kung gagamitin ko pala to, Eco mode na lang. Para matipid ka pa, tapos matulin pa rin naman. Hindi, tsaka kasi pag na-traffic hindi ka naman makakabira. Oo nga. Pero check na rin natin, meron din kasi itong sport mode. So, din natin sport mode. Yep. Mas immediate. Oo. Mabilis talaga tong kotse, Premium yung feel ng interior, tapos napakatulin, ang cute-cute. Parang, alam mo yun, napakagandang kotse nito, lalo na kung sa city ka lang naman, or 300 kilometers kasi yung range nito. So, kung ang biyahe mo kasi, sabihin na natin sa makatotohanan, kung 200 kilometers yung biyahe mo sa isang araw-araw, okay pa rin to. Pero, ito isipin nyo, meron bang bumabiyahe ng sa mga regular na nagtatrabaho sa opisina, ganyan. May mga bumabiyahe ba ng 200 kilometers per hour? Tapos, ang opisina mo, per araw, ibig sabihin, ang opisina mo, sobrang layo sa'yo, edi lugi ka sa gasolina nun, di ba? Pero ito, kahit nga ganun kalayo yung biyahe mo, kaya-kaya abutin ito. Ibig sabihin, hindi ka ganun kadalas mag-charge. At saka yung range anxiety, wala dito kasi nga sobrang layo ng range, 300 kilometers. Para sa akin, ang pinupuntahan ko ng opisina namin, ang tansya ko mga 8 kilometers away lang yun. Bali ka nun mga 16, kahit sabihin mo ng 20 na. Diba? Ilang balikan yung 20 kilometers? Sige nga, 300 divided by 20. Ang hirap naman, ako magaling sa math. Mga 15. Mga ganun, mga 15 kasi 210 yun, diba? Ano sa math? Nakakainis. Tsaka ewan ko na lang hindi ko alam kung tumatanda na ba ako, part of aging ba yun, pero kasi ayoko na talaga na maingay. Eto kasi sobrang tahimik, plus, yan nag-turn signal kami, yung alarm niya, hindi ganun, hindi ka mabubwisit. Hindi irritating, parang ang soft niya. So, i-on ko ulit yan. Signal lights to. Ayun At ito pa, yung ginawa natin kanina, Oo. Ito, controlled environment naman, pero ito na, hindi, ikaw na lang. Ako na lang. Para hawak mo, ayan. Ayan tinanggal ko yung seatbelt ko. Tapos aandar tayo. For your safety, please fasten the seatbelt. Diba? So, sinasabi niya kung ano yung problema, huwag mo nang isasap. Naririnig niyo yung parang tulo ng tubig? Parang bula na pumuputok, parang bumubula-bulang gano'n. Puk, gano'n. Yun. Diba, hindi nakakairita pero tumutunog. Tapos alam mo kung ano yung nangyayari. Kumbaga hindi ka manghula, diba? Kunwari mga ibang sasakyan, tutunog yan, tit, pero titingin ka pa sa screen para malaman mo kung ano yung nangyari. Dito hindi sinasabi niya. Tingnan niyo, ito pa, nakaano na yan, tingnan mo ito, maandar tayo. Please close the door. Hindi kayo manghula. Yun lang yun. Hindi mo kailangan hulaan na, bukas pala yung pinto. Meron palang hindi naka-seatbelt. Tapos, automatic pa yung door lock. So, di ba, binuksan ko ng sadya, tapos sinarado ko, tapos nag-lock na siya ng kusa. Tsaka ito talaga, dedicated pala na EV platform to. So, hindi siya developed para sa internal combustion engine. Talagang ginawa yung platform nito para sa EV. Kaya na-maximize niya lahat. Kagaya ng anong space, di ba? Imagine niyo yung mga gulong, sagad-sagaran. Kaya sobrang luwag dito sa loob. Ito pa isang maganda sa BYD Seagull. Ang ganda na ng interior ng sasakyan. Naka-EV ka na at very high-tech ang features. Pero less than 1 million pesos lang siya. Yung whole package na yon. Maliban dyan, isang advantage din ito kung ang gasolina ngayon mga 60-70 pesos per liter dito. Wapakels. 1 pesos and 50 centavos to 2 pesos per kilometer lang ang magagastos mo.
So compared sa mga gasoline engine na makaka 6 pesos, 7 pesos ka, sobrang makakatipid ka dito, no? Oo, tsaka yun nga, pag nagtaas yung presyo, pakels kami dyan. Tsaka hindi lang yan. Kasi, di ba, kahit mas mura na ang kuryente at mas mahal ang gasolina, ang pinakamaganda dito, pwede ka pang mag-charge ng libre sa mga Ayala Malls. Yan. Libre ka na nga sa Ayala Malls, sa mga SM, sa mga ibang lugar, meron silang mga free charging. So ano pa? Ano? Ayaw mo ng libre? Ha? Nakagala ka na, may libreng charge ka pa. Oo, nasang technique niya, no? Konti lang dapat yung charge mo pag lalabas ka ng bahay. Para pag nag-charge ka doon, i-full charge mo, pag uwi mo, edi may tubo ka pa. Yung 20 pesos mo na parking, or minsan wala pa nga charging fee, edi tubong-tubo ka, di ba? So more on charging, kung 7 kilowatt hour yung charger na gagamitin mo dito, 6 hours full charge na to. So ibig sabihin, pagkagabi, saksak mo siya after 6 hours, pagising mo, full charge na siya, automatic. At yung fast charging pa nito from 30% going to 80%, 30 minutes lang. Oh. Ganun kabilis. So ibig sabihin, kung maglo-long distance ka, sa 30 minutes mo may 80% charge ka na kaagad from 30. O kaya kunyari, nakalimutan mong mag-charge kagabi, ganyan, edi mag-almusal ka muna within 30 minutes, from 30% naging 80% na. O yun nga, pero pagka tayo, kunwari, nagpunta tayo sa fast food, hindi lang naman tayo 30 minutes, minsan 1 oras. Oo. So kung susumahin mo, no, diba, full charge mo siya. 50% yung nadagdag. Kumain ka. Kung 300 kilometers yung full range nito, ibig sabihin, nadagdagan ka na ng 150 kilometers. Uy, Doon sa 30 minutes mo pa lang yun. Makakapag-ikot-ikot ka pa, no? Paano kung matagal ka kumain, 1 oras ka kumain? O, diba? O kaya niluto mo na yung pagkain. Kung resto ka talaga, fine dining, o di syempre, full charge ka na. Kung DC charger, ha? Ang charger pala nito, type 2, kaya pwede mo na siyang isaksak ng diretsyo. Hindi mo na kailangan ng adapter. Kasi yun yung usual na mga nasa mall dito. Meron din tong V2L. So, ibig sabihin, pwede mong gamitin yung kuryente ng sasakyan para gamitin sa labas. So, kunwari, gusto mo mag-charge ng phone mo, gusto mo mag-charge ng laptop mo, yun, pwede mong gamitin yung kuryente ng sasakyan palabas. Hindi lang yung charge ka ng charge, puro papasok yung kuryente sa sasakyan. May sasakyan ka na, may power bank ka pa. Na malaki. Ang battery technology din na ginamit dito, yung blade technology. So, yun yung sinampulan ng BYD, no? Pinakita na yun sa video na tinusok ng pako pero hindi siya umaapoy. So, safe na safe siya. Meron din tong app, yung BYD Connect. So, para doon sa mga makakalimutin dyan, nakakalimutan kung saan ipinarada yung sasakyan, meron na kayong panghanap nung sasakyan nyo. At saka pwede nyo rin i-start yung sasakyan nyo para pagpasok mo, malamig na sa loob. Sa safety equipment, meron dito mga ABS, EBD, airbags. Oo, panalo yung airbags nito, marami. At may hill start assist pa. At dahil nga may baby rin kami, so na-appreciate ko yung may ISOFIX tethers. Ibig sabihin, pwede namin lagyan ng car seat. So, ayun, kakabit mo na lang na ganun. At saka matigas yung cover niya. Kaya pag binuksan mo siya, no, may space ka agad. Unlike kasi pagka nakatago siya doon sa ilalim ng leather, minsan hahanapin mo pa kung saan mo siya ididikit. Dito mas madali. Ang radyo rin ito, napakaganda, no? At yung pa, may party trick pa siya. Party trip? Oo, party trick. Trick? Okay, trick pala. Oo, so pwede siyang landscape, magiging portrait siya. So, di ba, pag gusto mo magyabang sa mga tropa niya, tayo may screen ko. Tapos pindutin mo lang, iikot. Meron din tong cruise control. Yun nga lang, hindi adaptive. Pero at least, di ba, kung babiyahe ka ng skyway, o di ba, maliligtas ka sa overspeeding kasi cruise control mo na lang. Ang warranty nga pala ng BYD, 6 years para sa sasakyan, 8 years para sa battery, at 8 years din para sa motor. Eto pa, once a year lang ang PMS. So, uy, tipid. diba? Wala ka nang masyadong papalitan ng mga pyesa, mga change oil, wala na. Tapos once a year lang ang check-up. Ang tip ko dyan, bigyan nyo ng birthday yung sasakyan. Para tuwing birthday niya lang, doon mo lang siya kailangang i-PMS. Hindi mo makakalimutan. I-set mo na sa calendar. Ang introductory price ng BYD Seagull ay 898,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat sa BYD Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. So sa bad, unang masasabi ko dito, no?
Siyempre, hindi lahat ng tao gusto ng maliit na sasakyan. So, yung iba kasi, di ba, gusto malaki. Kung gusto mo ng malaki sasakyan, siyempre, hindi para sa ito. Pero, yung unang bad na yun, good din. Kasi para sa amin, na gusto ng maliit na sasakyan, na gusto ng convenience, sa amin, gusto ko to. Oo, may ano yun maliit na sasakyan na kasya kami. Oo, kailangan kasya kami, syempre. Hindi yung parang claustrophobic yung feeling. Ito kasi, maliit sa labas, pero spacious pagdating mo sa loob. Parang contradicting, pero ganun talaga Sa akin naman ang bad dito, kasi dahil nga EV siya, so kailangan mo siyang i-charge. Kailangan talaga rin meron kang sarili mong charger sa bahay. Kailangan i-check nyo talaga yung wirings nyo ng bahay para kayanin niya yung charge ng sasakyan. Pero lilinawin ko lang may kasama na tong charger. Actually, meron siyang charger na kasama at saka yung vehicle to load niya na plug kasama na dito. So, ang check nyo na lang yung wiring mismo ng bahay nyo. Kasi kung kunwari, luma na yung bahay nyo, pa-check nyo muna. Tsaka yung size dapat, yun, tama dapat yung size ng wire. Yung current, diba? Pero isa lang naman yun Pag na-check na, tas okay, tuloy-tuloy ka na. Sa good naman, gustong-gusto ko talaga yung styling nito. Kasi sobrang cute ng exterior. Tapos yung interior naman, di ba, premium na premium. Pasadong-pasado talaga yung itsura ng lahat. Sa akin naman yung safety features niya. Kasi yung pricing niya nga kasi, less than 1 million pesos. Pero yung safety features and yung technology, kasama na rin yun Diyos ko, panalong-panalo. May ISOFIX tethers ka, ang dami yung pang airbags. May ABS, EBD ka pa, tsaka hill start assist. Hindi lang din maganda yung itsura pati yung feel, actually yung driving, yung feel mo, pag hinawakan mo yung mga materials, pasadong-pasado lahat. Matulin din to pero matulin na matipid. Kaya gustong-gusto dyan ng mga nagbabudget na nanay. Kahit maliit din to sa labas, napakaluwag din dito sa loob. Kita nyo naman, 5'8", pero kasyang-kasya ako at may makakaupo pa dun sa likod ko. At may trunk space ka pa. Yung styling din ito ang target kasi nila is yung mga younger generations. Pero para sa aming mga young at heart, diba? Sa atin na young at heart, pwede pa rin talaga to, no? Hello! Para sa akin, bagay ito dun sa, kung bibilhin nyo para sa mga anak nyo na nagka-college na, or pangpasok sa school, or ikaw yung mga tipong mga fresh graduate, kailangan mo ng first car. Kasi matipid, stylish, maliit, madaling dalahin. Yung tech na hinahanap ng kabataan ngayon, dahil ngayon, syempre, age of technology na tayo, nandito rin kasi. So, ito, magandang option talaga to. I-try nyo para ma-feel nyo rin, magaanan kayo. Kasi, yun talaga yun yung yun yung target market niya talaga para sa akin. In short, kung gusto mo ng stylish, matulin, at napakagandang sasakyan, i-check nyo na lang tong BYD Seagull. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! Test drive na rin sa pinakamalapit na BYD sa inyo. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT